Welcome to CP Podcast. So ano nga ba ang CP Podcast, Madam? Actually, wala rin akong idea kasi na-invite lang ako. Pero para magkaalaman na tungkol saan ba tong podcast na to, invite na natin yung first guest natin. So welcome the President of Computer Engineering Organization, Angelbert Jeljel Catoras. So, hi po. Hi, welcome nak. So bakit- since nandito ka na at para magkaalaman na tayo sa tanong ng lahat, ano nga ba ang purpose ng podcast na to? And mag-introduce ka na rin ng ng self mo para aware sila sino ba tong nagsasalita sa harap nila. So, ayun, hi everyone. I am Angelbert F. Catoras, and I am the President of Computer Engineering Organization. Again, welcome to the CP Podcast. This podcast consists of 5 episodes. This was headed by my treasurer, Sean Andre Tabilisma. So, thank you, Sean. Palakpakan naman natin siya. Nandun siya sa likod. Ayan. Hindi na natin papaikutin yung camera, pero go. Ayun, CP Podcast consists of 5 episodes with the first one, Team Valentine's Day. And we will be having alumni guests. Ayan, in-spoil ko na, so sorry. For the second one naman, may guest tayo comes from 4th year. For the third episode, 3rd year. For the fourth, 2nd year. And for the last episode, 1st year naman. And each of episode consists of different teams. Aside from the guest na kukunin namin, may mga teams yon kung anong panahon namin gustong i-post yung podcast na to, bahala kami. So, ayun lang naman. This will be, again, the CP Podcast. So, a little background siguro muna on this organization. So, Computer Engineering Organization handles the computer engineering students of FEU Tech. So, again, if you're still interested na magpa-member, go lang. So, ayun, may mga question ba kayo? So, as the president of the CPO, how challenging is it bilang president na tagapag-alaga ng buong sambayanan ng CPE? Actually, prior to being a president, nakakatakot eh. Pero, how hard it is, I think I can say na within the first term of being a president, mahirap din talaga. And as of now na gusto kong magkaroon ng maraming event and agreeing to this podcast, the process through this then is mahirap. So, but I guess na being a president means you have to somehow sacrifice your time, not ACADS, but your time sa pag-aaral din and somehow your mental health. But again, kung masaya ka sa ginagawa mo, then you will prosper. You will be proud at the end of this journey. Okay. So, with that being said, since kakatapos lang din ng midterms, what are your thoughts sa mga officers na out of nowhere bigla-biglang nanggo-go sa organizations? Nakakainis. Actually, in reality, nakakainis talaga. Like, be real na tayo sa podcast na to. Ano bang team natin ay Valentine's after din midterm. So, yung iba, focus na sa paghahanap ng mga bebe nila na makakasama sa Valentine's while having a midterm din. So, somehow, I understand din na some officers are inactive but being an officer means you have to commit dito sa org. So, nakakainis siya. Nakakainis yung thought na yon. Pero you have to tap them. You also have to understand kasi as a Libra. So, ayun lang naman. Pasok pa natin yun, Oo, pero tama nga yun. Talagang kung hindi ka nga makakapag-attend or hindi ka makakapag-commit dun sa task na binigay sa'yo, communication is the key talaga palagi. Kung hindi mo kayang harapin yung president, kahit yung mga ibang execs na lang or kung saan ka mas comfortable magsabi, para at least aware sila na hindi ka magpapakita or hindi ka nila malaramdaman sa araw na yun. Okay. Okay, ba't nyo ko inay to ay dalawa?
Siya yung next So, na magtatanong. Moving so, on, oo, kasi ako naman talaga magtatanong. How do you balance your responsibilities as a president of this org and your studies? Parang hindi ko nababalance. Magpakatotoo na tayo dito sa podcast na parang to. imbalance na talaga. Parang hindi talaga siya balance. Like, pero ayun, as much as possible, you try to give time din sa ACADS. Pero most of the time, parang org pa rin talaga yung nasa utak ko. I mean, yun din talaga. Like, kaya nakakadagdag siya ng stress. Pero ayun, pinili ko to so I have to commit on this. As for my advice din siguro, kahit hindi ko siya masyadong nababalance, sa mga nakikinig na students na struggling din how to balance their ACADS and their organization, I guess you just have to ask for help, especially kapag nasa organization ka, ask someone to fill you up on this role, on this task. And if sa org, kapag may kailangan gawin, ay sa ACADS, kapag may kailangan gawin, gawin agad. Kasi kapag hindi mo to ginawa, parang magugulat ka na lang, pasahan na pala, deadline na pala, wala ka na palang naaral. So, every task you have to do, kapag binigay sa'yo, gawin mo agad. Yun lang. Okay, so alam naman natin na nakaka-stress talaga pag member ka or kasali ka sa isang organizations. But there are also fun side pag kasali ka sa organization. So anong ma-advise mo dun sa mga aspiring student leaders na gusto rin or kahit yung mga regular students na gustong maging student leader in the future? Parang ayoko rin talaga mag-student leader at first So, ang hirap nung tanong kasi, hindi talaga madali maging student leader. Pero I agree with you na meron ding saya sa companionship with your org mates. Like after nga nung event natin bukas, may party-party. So, whoo! ayun, tapos pag may mga chismis, ganun, masaya din. And aside from that, yung learnings on this process sa pag-org, yung mga matututunan mo kasama sila, yung mga alitan man if meron, part yon ng college life. And kasi ang boring din talaga pag puro ka lang aral Pero kung masaya ka doon, edi go. Pero ako kasi hindi Gusto ko may thrill pa rin yung life. So, siguro ang advice ko, if you guys are interested but are scared to join, okay lang sumali. Huwag kayo matakot, huwag kayo mahiya. Approach us, kapag na-intimidate kayo sa mga heads, approach yung feeling nyo kakilala nyong makapalang mukha, go. Approach them, sumali kayo sa org, and try to be the better version of you. Kasi ayun naman din talaga yung goal natin sa pagsali ng org. Kahit minsan parang wala ng benefit, go pa rin. Kasi feeling mo lang yun, hindi yung totoo. Illusion mo lang yun, fantasy Nasa lang isip yun. mo lang yun, no? Oo. Gawa-gawa mo lang. Okay. Kumbaga, there can be miracles when you believe. Okay. Mm-hmm. So, for our last question, sa remaining na months and for the next term, what can members expect from CPEO and from you as the president of CPEO for the rest of the school year? Ay, saan galing yung tanong na yan? Oo, may ma-expect ba sila sa'yo? Wait lang, tignan natin kung meron. Honestly, yeah, madami. Kaya stress ako ngayon. Hindi ba halata? Siyempre, nag-ayos ako Please enumerate. So, madami pero hindi pa pwedeng sabihin kasi confidential. 'Di ba? confidential Magugulat na lang yan. kayo, wala talaga. 'Di ba? So, sorry. Ayun, inuubo na. Kasi ang daming upcoming events din. So, siguro, ayun, expect CPO in the future na makikita nyo talaga, na visible talaga all throughout the FEU Tech RSO community. So, ayun din talaga yung goal namin this year is to be visible sa lahat ng organization. So, kaya, ayun, isa yung sweet spot, upcoming event namin. Feeling ko tapos na to pag pinost, pero sige, i-plug ko rin. It's either latest or upcoming na lahat kayo kasali and expect events like that in the future na lahat, hindi lang computer engineering student involved. But of course, we will be having an event na for CPE din
para matuto sila ng mga inaaral din namin sa CPE. And then, ayun, may nag-ingay. So, hindi to na-prompt eh. Tanggalin na sa org yan. Ganun kami dito eh. Konting pagkakamali lang, sira na tong org na to. Oo, so parang hindi natin na-orient lahat ng pinapasok dito, Oo eh. no? Bakit ba Medyo- nandito yan? Parang hiwalay yung ano niya eh. May get ready with me siya doon sa likod eh. Parang hindi yan kasama sa committee nitong podcast eh. Hindi na natin papaikutin yung camera kasi hindi naman siya masyadong relevant. So, ayun, glimpse lang yan kung ano yung nasa CPEO. So, minsan siraan talaga, mostly talaga siraan kami dito. Pero masaya. Kasi Parang hindi siya kayo sirang-sira na siya eh. Pero nakita niyo ba siyang malungkot? Naglilive lang to sa GC pero okay lang yun. Ayun, part yun ng process kapag president ka. Ang mag-leave sa GC, magalit. Ayan, so, tapos mag-breakdown bigla kung saan-saan. Pero it's okay, it's part of life eh. Parang ayaw yung maniwala. Maniwala kayo sa akin, totoo yan. Ayun, so, ayun, again, expect a CPO that is visible. To more events, siguro abangan nyo yung mga podcast na ilalabas namin. Kasi kung natawa man kayo o hindi, medyo wala naman akong pake kasi hindi ako yung susunod na guest. Pero ayun, maawa naman kayo sa susunod na magpo-podcast kasi effort din nila. Hindi na para magmakaawa. Pero ayun, panoorin nyo pa rin. Sayang yung matutuwa kayo, promise. Tawang-tawa. Hindi, ano lang tayo dito. Lokohan lang tayo, masaya lang. Ang init. Pinagpapawisan ako, nakakainis. Anyway, hindi na para maghubad dyan sa camera. Kasi nagsabi mag-leather jacket ka. Eh, kasi Alam mo, minsan na ako mag-appear sa org na to. So, next year wala na ako. So, kailangan sobrang sarap ko sa camera. Ayun. So, hit me up, guys. Ano ba? pa-plug naman ang social media accounts niya dito na lang, no? Seryoso ba? Lang po. Pwede ikat na yung mga pinagsasabi natin. Parang hindi na to totoo. Yun yung paborito nilang part sa podcast, hindi mo pwede tanggalin yun. Ang haba na, 2 hours na yung podcast natin. May Hindi, Hindi pa ba? kasya yan. pagkakasyahin namin, ganun kami sa org na to. So, Oo, lahat ayun, kinakasya. expect nyo na ikakat yun ha, ikakat yun. Ay, Hindi. For Diba? transparency and In- for clarity. Pag may time constraints. Ako naawa sa editor sa nitong mga- podcast na to. sa mga event, di ba? Pagkakasyain mo lang dapat ipagkasya, ipasok mo, go. Okay, so medyo marami tayo ibiblip, guys. Ito minsan lang magsalita, no? Pero medyo I mean, cut agad eh. di ba, pag Oh, wala na siya nasabi. Guys, so, next guest na please. Okay na? Oh, yun. So, we would like to thank again Jel Jel, the President. president of the CPO organization, for giving a remarkable speech na sana may natutunan kayo guys and sana na-inspire kayo to join your Parang respectives organizations kung saang org man kayo nararapat. Yun lang. Pero ayun, sa amin talaga yung pinakamasaya. Okay. CPO, guys. Kwento niyo yan guys eh. So, sige. Aalis na ako, no? Oo. Ah, sige, Thank you, bye. Jel. Thank Wala you so bang much. Pagkain, pamigay, ganon. ito na lang yung Hindi, okay na, okay na. dalawa na sa'yo. Ganun pala kayo dito. Thank you po! Ay, tara na kayo na. Thank you, ma. Alam mo ma, ngayon ko lang na-realize, siya, nag-introduce siya. Pero tayo, hindi tayo nila kilala. Parang ang dami nating nasabi pero hindi aware yung mga tao. Sino ba yung nagsasalita? Sino ba yung nagtatanong sa ano natin, guest natin? So, guys, for the late introduction, my name is Kath. JO ako ng Computer Engineering Organization. And my name is Dave, CPO's Kulot Cutie, 3 years running. Ang theme po natin for today ay Fresh from the Shower. Ayun. So, dahil late na kami nakapag-introduction, tawagin ulit natin yung guest natin. So, hello po ulit. Magpanggap na lang kayo, hindi nyo napanood yung kanina. So guys, kilala na siya, pero mag-introduce ka ulit kasi baka may mga na-late ding nanood. So sa dulo na lang sila. Seryoso na to, i-dissolve na nga yung org. Joke lang. So, hi, I'm Angelbert F. Catoras, the President of Computer Engineering Organization. So ano daw yung F mo sa ano? Ano yung F mo sa pangalan mo? Fernandez. Bakit kayo tumatawa? Seryoso, Fernandez po. Kilala po kami sa Palawan, yung mga Fernandez. Ay, talaga nag-promote pa siya. So ano ang best tourist spot sa Palawan? Ako, Ay.
Sige na, you may go. Thank you again, Jel. Oh, salamat May second po. guest pa to, So, Ayun. grabe pala man. No, yung president ng CPO ay walking tour spot ng Palawan. Nandito lang pala sa loob. Imaginein mo, we are so blessed na nag-guest natin ng isang Palawenyo. Oo. Talagang dumayo siya from Palawan all the way to Oo, Manila. narinig- Para lang sabihin yung mga, may sense ba yung mga sinabi niya? Hindi natin alam. Talagang yung viewers lang ang makakapagsabi niyan. Oo. Oo. Pero ito, yung next guest natin, sure may sense talaga at talagang may matututunan tayo sa mga sasabihin niya. Pero may idea ka ba sino siya? Narinig ko yun kanina. Tumatambay ako dyan sa tapat. Diba? Kung nagbabakrid ka sa GC, makikita mo sino siya eh. Oo, pero bilang Oo. tambay, ayun lang talaga magagawa ko eh. Bilang tambay at isang na-add lang kagabi na member dun sa Oo. GC na to. Kasi parang hindi meron dapat tayong isang host. Oo. Pero out of nowhere, biglang naging pastry chef. Kaya hindi na siya makakapag-host for today. So, introduce natin yung next guest natin, Ma. So, for our next guest, we will be having the legendary student and the still running the Item Ambassador 2026 for FEU Tech. We have Engineer. Wow, we have Engineer Fiona Desiree Bakuli. Hello. So, hi, welcome. Opo, Mayora. Grabe, Thank you for kamusta? inviting me Ay, sa no CP problem. podcast na to. So, kamusta naman ang mga flood control projects? Hindi. Grabe, hindi. Sa hearing na ito, ang setup nyo parang Diba? It's giving Valentine's Day, so expect ay questions na medyo related sa puso mo. parang inaabangan to ng lahat. Oh, anong pag-usapan So natin? since ang mga viewers namin ngayon is mga freshie, karamihan freshie, mga Ay, bagong wow. students. So hindi nila naabutan yung prime mo. So kindly introduce yourself muna para aware sila. Sino ba tong magandang dilag na to? Hello everybody, I'm Fiona Desiree Bakuli. I am an alumni of the Computer Engineering organization. I was once the Vice President Internal during 2023-2024. I am currently still the Item Ambassadress of the FEU Institute of Technology. Please, baka naman, di ba, pwede ko na ipasa yung crown. And what more? Ayun lang naman siguro yung prime ko dito sa tech. Small things. Diba? So, since alumni na siya, so technically graduate na, may mga, siguro curious yung mga viewers natin, ano na yung buhay sa labas ng school? Ano na yung buhay after college? So, Ayun. Buhay after college, for me, masaya siya kasi it's everything I've envisioned. Kasi, as I've mentioned, pinalaki ako nung org na to from, bago ako nag-vice president, hindi ako magka-cry. Huwag niyo pa ako nahan Hindi. Pero bago ako nag-vice president, nag-director muna ako for events, then JO, then member. So it was really parang napopromote ako every year dun sa org. Kaya ako nasabi na panalaki ako ng org. And that really helped me. It honed me, and I think sabi nga nung first guest, si Jel, sinabi niya na it is a process of being the person who you are going to be outside of FEU Tech, na dito mo ma-experience sa sa training ground, which is yung org. So ito mga sharing ko, siguro kasi may work na ako for everyone's information, may work na ako. And thankfully, maganda naman yung naland ko na job. Yung job title ko is a test automation engineer. I test yung mga apps, yung mga fixes, yung mga dinedeploy ng mga devs namin sa team. So that's just the high level of it. So na-apply ko naman yung mga natutunan ko dito sa CPE subjects o kaya sa mga labs. So I'd say na worthwhile lahat ng inaral ko kasi hindi ko siya na-apply lahat, pero yung
essence is dahil meron na nga ako nung Foundation na yun. Oo, may foundation ako. So, nakakasabay ako kahit ako yung pinakabata sa work or ako yung pinakabago. Hindi ako nauhuli kasi I have, ayun nga, foundation. Sana all nga po may foundation kasi ako hindi pa nakakapaglagay. Oo, So- talagang kulang ang skin prep ng ating Oo. co-host. So, my question for you is, what advice can you give to the others na although they were shaped, they were honed, or FEU Tech or their respective or tried to mold them into what the best form they could be, sa kasamaang palad parang hindi nag-workout na parang okay, nalaktawan nilang FEU Tech and now they're in this parang island alone na walang mahanap ganon. Kumbaga pagka-graduate, parang what's next? Now what? Yes, they're Parang lost ganon. with no compass. Gets ko naman. So, anuin lang natin yung question. Ang question is para sa mga graduate na lost pa rin. Not necessarily sa mga current student pa. Kasi yung job mo is related sa Yes, thankfully. internship oo. niya. So medyo naka-jackpot siya dun na parang dire-diretso. Ako hindi ako nabilang sa mga parang ang haba nung pagka-unemployed muna bago nakaano. So anong natin? I think advice is not the word. Pero more of like, words of encouragement na lang. Kasi, yung advice para siguro yun sa mga professional na hindi pa naman ako nandun. Since fresh grad lang din ako. And, aaminin ko, by stroke of luck and guidance ng Panginoon na nandito ako meron ako ng mga meron ako. And, ayun nga. So, hindi ako one to give advice. Pero what I would say is to just keep going. Mahirap talaga yung job market today. Pero what really helped me is attending networking events. Like yung mga Google I.O., yung mga ganon. O kaya mayroon din yung mga AWS na mga meetup. So, parang surround yourself sa mga tao or sa mga environment where you know you will not just learn pero you will earn. Mai-rhyme lang eh. Pero yun, bakit ko sinabing you'll earn? Kasi nga, yung mga umaattend sa mga ganong events, hindi lang sila students. May mga professionals doon. May mga startup founder doon. May mga investor doon. So, you have to market yourself na parang hindi lang kasi sa LinkedIn, sa JobStreet, sa Indeed, yung pag-apply online, that's just the tip of the iceberg. You really have to push yourself out there, make yourself known. Kasi the job market or in general, everything in this day and age is all about impact. So, kung wala kang impact, how can people remember you? Kumbaga, sino ka? 'di ba ang ikli na nga ng attention span ng mga tao. So, make a mark. Kumbaga, take a bet on yourself na parang ikaw na yan eh. So, might as well, 'di ba? So, I think yun yung words of encouragement ko. At gusto ko rin i-mention na ang mga nails ni Dave. Talagang pinaghandaan niya ang podcast na to. Our theme po para sa nails natin ay green and gold. You know, for our foundation weekday month, hindi ko alam pero may kaganapan po sa labas na gustong-gusto kong puntahan. Ayun. So, sobrang thankful din namin kasi napadaan pa dito si Dave para mag-host even though yung puso niya ay nasa konsyerto na, no? So, we are so thank you. Ano na, parang yung utak ko rin nandun eh. Wala na ako sa wisyo eh. Pero ayun nga, so, since yung sinabi mo nga is pagka-graduate mo, sobrang dami mong competitors dyan. Parang lahat kayo, iisa lang yung meron diploma. So, anong edge mo dun sa ibang applicant? So, maganda guys na alam nyo yung strength nyo para alam nyo kung ano yung pagtutuunan nyo ng pansin. Kasi yun nga yung ima-market mo dun sa mga taong magbibigay ng pera sa'yo. So, kung wala ka naman palang pinagkaiba, o bakit ikaw pa yung kukunin namin? Oo, diba? Dapat magaling kang mang-edge. O, Iba diba? yun. May nasingit na naman tayo, guys. Okay. So,
for the ano na to, para makapag-attend na rin ang lahat sa kanilang mga minamata sa bintana. Para sa iyo, Mata ma. sa bintana. Ando kasi yung konsyerto sa bintana, ma. Nakikita na namin kanina pa na punuan na yung main eh. So, eto na lang. Para sa ano, kasi yun lang yung nalagay ko rin sa notes ko eh. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan na inano sa'yo ng college life? Parang, yun. What was the biggest lie college told you? Na pagdating mo nung may trabaho ka na, hindi naman pala totoo, wala naman palang ganun. Ang ganda ng question. Have to give props sa question. Pero, napaisip ako kasi, I'm the type of person to never really believe anything. I'm more of like experience it, go for it, try it myself. So, ayun. Siguro, ang lie that people would tell me is that marami daw mga bad influence sa college. That is partly true. Siguro yun nga. Partly true naman talaga yun eh. Yung bad influences, maraming mag-aaya sa'yo na, wag na tayo pumasok, mag-cutting na tayo. O kaya itulog na lang natin tong org event. Ganon. O kaya naman, ano pa ba? Ano pa ba yung mga na-experience mo na pinagsinungalingan ka? Ikaw, Na ma? parang binalik na sa akin. Bakit kasi yun pa yung tinanong ko? Pero yun, like, for example, sasabihin, wala ka pa namang absent, perfect attendance ka pa. Punta na lang tayo sa ganito. O kaya, online class naman bukas, kahit wag na tayong umattend. Or matulog ka na lang during class. Mga ganun, marami talagang mag-i-influensya sa'yo na parang mapapasubo ka ng, okay, oo nga. Parang hindi naman katapusan ng mundo kung hindi ako papasok, kung hindi ako a-attend, kung hindi ako magpapakita. Disclaimer po sa kung may makakanood man na prof, their statements do not reflect upon any of the officers ng CPO. Lahat po kami ay uma-attend. Ayun, may disclaimer na, pero, ayun, going back, kumaga circling back to what I said, hindi siya lie, pero at the end of the day, being influenced or choosing to be influenced by either good or bad things that will affect your life, may it be big or small, nasa tao yun eh. Kasi, this may be controversial, but I don't believe in social or peer pressure. Kasi, we are our own beings na parang, if you really want to, you can say no or you can say yes. So, advice na rin to siguro sa mga viewers, whether freshie ka or fourth year ka na or alumni ka na din or kahit prof ka, 'di ba? Sino malay nyo, nanonood pa lang sado. So kahit sino pa ang nakikinig dito, ayun, siguro ulitin ko lang yung sinabi ko kanina na take a bet on yourself na parang you have the power to change your life and you also have the power to make the choice. May it be good or bad. Kasi, yun nga, yung lie is maraming bad influence. Pero, hindi, parang excuse sarili lang yun kang consciousness Oo, Alam mo yung like kung yung sinabi sa'yo is bad influence, may sarili kang na hindi, wag mo kong demonyohin. Alam ko Tama. na gusto mo lang akong hilain pababa. Tama. Parang ganon. Kaya, ayun, ikaw, kung magpapahila ka pababa, choice mo yun eh. Nasa sayo na. Buhay mo yan eh. So, ayun, yun talaga yung mentality ko, which siguro really helped me din sa college kasi I purposely choose the good things for myself. And look where it got me. It got me a good job, it got me good company and stuff, and all that. It got me good reputation as well. So ayun, ikaw na, buhay mo yan eh. Ayun. So, that ends our questions for our alumni. May dadagdag ka ba? Siguro, wala na. Dahil andun na siya, punong-puno na ang Diba? Sobrang punong-puno na yung room ng knowledge. Sobrang ng, fruitful ng oo. mga no? Oo, Hindi sa kino-compare natin sa unang Oo. Pero grabe yung mga sinabi niya. Talagang may napulot, may naibul sa tayong babaunin natin sa konsyerto na talagang Oo, tatandaan na natin talagang kung sinabi bumaon niya. na bumaon siyang baon na baon Para talaga. iba na yan. Ha? I mean, Oo, syempre, Para diba? ano na to, From edging to pounding ang mo, no? So, ovulation week ba?
Medyo. And dahil Valentine's kasi Oo. bukas. I'm Oo. getting ready. I'm Nilinis getting mo ready. ba? I'm getting ready to be brought out tomorrow. Oh, Okay. sige, sabi mo yan eh. Sana all. May So ano. again, ayun na lang, dahil nabanggit niya na. Ano? Meron ka bang ganap bukas sa Valentine's? Actually, meron. Ay, evil eye na yun. Welcome to CPO. Tama. Ay, before this podcast ends, baka gusto mong i-promote yung ano nyo sa FTIC, yung shop nyo doon, mini stall. Nag-build kami ng small business. It's called picnicperfect.ph on Instagram. So basically, we sell sweet treats like cookies, matcha, and kimbap as well. So, mga food. Pero for a very affordable price. Kasi, ayun, hindi naman kailangan mahal para mabusog o maging masaya. So, yun talaga yung stand or parang vision ng Picnic Perfect. And hindi lang we plan to expound it or parang sustain it in a long run. Hindi lang siya for the FTIC event. We plan to have events to parang be merchants as well for other events sa ibang university as well, o kaya when other like mga workshop, alam niyo yung mga nag-workshop ng journaling, they can invite us as well to bring them service, ganon. So, it's nice. It's also a nice thing that we have me and Franz, kami yung partners for that, and ayun, it's a nice side hustle outside of my 9 to 5 because it brings out creativity out of the routine. So I love it. It's driving me crazy. Wala pa akong 4 hours lang tulog ko pero it's fulfilling. So So alam niyo na guys, hindi lahat ng masarap mahal. So daan kayo sa ano nila kung maabutan niyo pa. hindi lang So- na masarap mahal. Pwedeng lang. Pwedeng kulot, pwedeng walang foundation. Pwedeng sa Sogo lang. Okay guys, Sa door lang. Disclaimer, we are not partnered with any outer ano. So ayun. Hindi, baka nga iba yung Sogo ko. Ano ba yung Sogo for you? Ay, ako na yung ano dito, ako na yung ano, guess, bigla. Ano yon? Sasagutin ko talaga yung Kung hindi ka makasagot, ang sogo for me ay so clean, so gojo doc, guys. Ayun. As an iOS user. Talaga? Apple baka naman. Hindi para mahingi. Ano? So ito talaga in all seriousness. Ay, seryoso siya sa sogo. I was very curious. Mas nakakahanap ka ba ng love life in regards to our theme for Valentine's ha. So mas madali bang makahanap ng labidabs in the industry or here pag student ka as Mas madali, definitely, pag student. I had more game when I was in college. And alam ni Catherine yun because I was everywhere. If you know, you know. Kumbaga na, I was out and about. Kumbaga, kung sino-sino talaga. So, kayo na bahala mag-judge kung ano may isip nyo. Pero, it's safer work naman na, safer work basically. Pero yeah, I had more game nung college kasi, siguro kasi mas maraming time, mas hindi pagod in a sense, kasi iba talaga pag nag-work. Ayun, siguro side note lang, iba yun na yung work kasi it's a responsibility compared sa pag nag-aaral lang or kaya kahit nasa org lang, super iba siya kasi this time, you're paid to actually do things, you are parang nasa yun na yung accountability. Samantalang sa student or org, yun, hindi siya ganun kabigat eh. Yeah, because parang, although it's a bad thing to say na parang if you can't do it now, you'll pay for it na lang and then do it later. No?
Ayan, so mabalik tayo guys, yun nga, hindi kompleto ang college experience pag hindi ka nabaliw sa isang lalaki or babae. Kasi, ano lang yan eh, pagkatapos ng mga ilang pagka-graduate mo, biglang hindi mo na sila kilala, tatawanan mo na lang yung mga ganong panahon na hinahanap mo yung section nila para dun ka magpasingit sa CPE Dep na, dito ako sa section na to. Parang hindi CPE Dep. Parang IT Parang Dep. Hindi na Parang minsan mapapaiyak ka na lang sa labas ng classroom niya kasi sabihin mo yung friend Okay, mo na ga- checking mo kung nandyan siya. kung ano man yung marinig mo sa sa IT Dep kanila. ka din eh. Ay, komsay po. Ayun na, alam niyo diba? na. Hindi mo sisirain ng 1-year relationship. Ha? Hindi. So, ayun lang. Happy Valentine's. Pero ayun, di ko totally na-answer. Medyo na-sidetrack kami. Oo. Ayun, mas marami akong ka-fling, kalandian, or whatever you call it. Mas marami ako nun, nung college. Pero okay. Eto na to. Eto yung public service announcement. PSA, I was never in a relationship while I was in college. That is something I have always bragged upon. So, if ever may kumakalat na mga fake news na, uy, jowa daw ni Fiona to si ganito, si ganyan. Walang truth doon. Because I'm a player. Wow! Hindi. Pero yon. Ayun, siguro Oo. PSA na lang. Oo, kung nakita nyo man siyang inabutan siya ng bulaklak dun sa kantin, wala lang yun, guys. Binigyan po ng pabango, Victoria's Secret. Ay, nasa akin pa yun. Kasi hindi siya kilala eh. Alam niyang ayaw niya sa It's vanilla a cut! eh. Lumalalim na. Malalaman na. Pero ayun, thank you so much for sharing your experience during your college and some insightful tips kung anong dapat nilang i-look forward after graduation. So, thank you so much. So much, Thank Mother, you. for filling us to the brim with knowledge and everything and love. It's a cut. Tara na sa concerto, guys.